Sa video na ito ay pag-uusapan na naman po natin ang tatlong malalaking balita ngayon na yumanig dito sa mundo ng crypto. May mga kilos itong si Ginoong Michael Saylor na tila ba signal na ng panibagong malaking pagbili ng Bitcoin. Samantala ay ipinaglalaban naman ng Circle executive na si Dante Disparte ang isang bagong batas, ang Genius Act, para pigilan ang mga malalaking tech at bangko na sakupin ang stablecoin market. At ang panghuli, may kakaibang galaw po si Bitcoin sa social media. Tumaas po ng todo ang usapan tungkol sa kanya. Pero ang tanong, ito ba ay magandang sinyales o babala ng pagbagsak? At yan po ang tatlong mga malalaking balita na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ito po ang ating unang balita. Michael Saylor signals impending Bitcoin buy. Yan, ano nga ba ang ginawa ni Ginoong Michael Saylor at bakit po ito mahalaga? Si Michael Saylor ay ang co-founder po ng Strategy o kilala sa pangalang MicroStrategy. At siya ay nag-post na naman ng isang chart sa X or dating Twitter. At hindi ito basta-basta post lamang. Dahil sa tuwing naglalabas po siya ng ganitong chart, madalas ay sumusunod dito ang kanilang pagbili ng napakalaking halaga ng Bitcoin. Ang sabi pa niya, stay humble, stock sats. Ibig pong sabihin nito, mukhang bibili na naman sila ng Bitcoin. At sa dami ng hawak nilang Bitcoin ngayon, umabot na ito sa 601,550 Bitcoin o tinatayang mahigit $71.4 billion. Sila na po ang pinakamalaking corporate holder ng Bitcoin sa buong mundo. At kung titignan natin ang kanilang unrealized gains, halos $28.5 billion na ang kanilang kita sa paghawak ng Bitcoin. Ang tanong ngayon, kung bumili si Ginoong Saylor, dapat ba tayong sumabay? At dito naman po tayo sa pangalawang balita. Genius Act blocks big tech, banks from dominating stablecoins, Circle executive. Yan, ano nga ba ang Genius Act at paano nito pinipigilan ang mga tech giants at bangko sa stablecoin market? Isa pa sa mga nagbabagang isyu ngayon ay ang tinatawag na Genius Act. Ayon po kay Dante Disparte ng Circle, itong batas na ito ay may clause o panuntunan na parang Libra clause na tumutukoy po sa mga higanting tech companies tulad ng Facebook. Sa batas na ito, hindi pwedeng basta-basta gumawa ng stablecoin ang mga malalaking kumpanya o bangko. Kailangan muna nilang magtayo ng isang hiwalay at independent na kumpanya, kagaya po ng Circle, na dadaan sa maraming requirements, kabilang na ang veto power mula sa US Treasury Department. Kahit ang mga bangko ay hindi po ligtas. Kapag gumawa sila ng stablecoin, kailangan na may sarili itong subsidiary. At ang perang hawak nila para dito ay hindi pwedeng gamitin sa pagpapautang or pag-i-invest. Para bang inilalagay sila sa kulungan ng sobrang higpit na regulasyon. Ayon kay Disparte, ang pinakamalaking panalo dito ay ang US consumers, mga crypto traders at ang mismong US dollar. At dito naman po tayo sa pangatlong balita. Bakit po sumabog si Bitcoin sa social media at ano ang ibig sabihin nito? Yan, Bitcoin 43% social chat dominance suggests key entry point ahead. Kaya yan mga ka-crypto, may panibagong record na naman si Bitcoin. Umakyat ang kanyang halaga sa mahigit $123,100, ang pinakamataas sa kanyang kasaysayan. Pero hindi lang yan ang nangyari. Ayon po sa Sentiment, isang analytics platform, 43.06% ng lahat ng crypto-related posts sa social media ay tungkol kay Bitcoin. Ibig sabihin, halos kalahati ng mga nag-uusap dito sa mundo ng crypto ay si Bitcoin lang ang paksa. Pero ang catch dito, sabi po ni Ginoong Brian Kenlevan ng Sentiment,
ang ganitong social media dominance ay madalas sinyales na nasa tuktok na si Bitcoin at posibleng magkaroon ng short-term pullback o pagbagsak sa kanyang presyo. Pero may kumukontra. Ayon po kay Andrei Dragosh ng Bitwise, kahit tumaas na si Bitcoin, wala pa rin halos retail investors ang pumapasok. Parang nanunood pa lang sila sa gilid. So alin nga ba ang tama? Pasok na ba ang retail o paparating pa lamang sila? Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang mga balitang ito ay may direktang epekto sa atin. Una, kung bibili ulit ng napakalaking halaga si Ginoong Michael Saylor, posibleng tumaas palalo ang demand kay Bitcoin. At kapag tumaas ang demand, tataas din ang presyo. Kaya kung nagbabalak kang pumasok kay Bitcoin, importante na alam mo ang timing. Pangalawa, ang Genius Act ay nagpapakita na seryoso na talaga ang mga bansa sa pag-regulate ng stablecoins. Positive ito sa mga investor dahil mas nagiging ligtas ang market. Pero maaari pong mabawasan ang bilis ng innovation dahil sa sobrang daming requirements. Ang panghuli, ang pagtaas po ng social media buzz kay Bitcoin ay maaring sinyales ng FOMO. Kung hindi tayo maingat, baka sumakay tayo sa hype at mahuli sa pagbaba. Kaya laging tandaan, huwag pong bumili base lamang sa hype, kundi base sa analysis. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay mukhang papunta na tayo sa isang bagong yugto ng crypto market. Kapag ang mga higanting kumpanya tulad po ng MicroStrategy ay patuloy na bumibili ng Bitcoin at ang gobyerno naman ay nagsisimula ng higpitan ang stablecoin market, lumalakas po ang loob ng mga long-term investors. Pero dapat din nating bantayan ang sentiment sa social media. Oo, exciting po ang lahat ng ito. Pero kung puro hype lamang ang dahilan ng pag-akyat ng presyo, mabilis din ang kanyang bagsak. Kaya ang payo ko po para sa lahat ay maging mapanuri, mag-research palagi at huwag pong pumasok sa market kung hindi mo pa kayang tanggapin ang volatility nito. Ang crypto ay para po sa matapang at matalino, hindi po para sa padalos-dalos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.